sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil Pilipinas ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. sa panahong may nangangailangan ng boses, may handang makinig. Sa panahong may dapat ipaglaban, may tapang na manindigan. Advokasya. Dahil ang pagtulong sa kapwa nasa dugo na nating mga Pilipino kasama sina Tina Nolasco at Bong Ariola. Advokasya.
Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Bibigyang boses ang bawat adhikain. Advokasya. Advokasya ko'y dapat ninyong alamin. Advokasya ko'y dapat ninyong gawin. Advokasya ko'y dapat din may baguhin. Dahil ang advokasya ko'y para sa kabutihan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Saan mong panig ng mundo kayo naroroon, magandang araw po. Kayo'y nakikinig sa programang Advokasya kung saan welcome ang lahat, mapa-individual o grupo man yan. Basta't may magandang layunin para sa kapwa at para sa bayan, welcome po yan sa programang Advokasya. Muli po inyo pong kasama ngayong araw ng Sabado, April, ano nga ba ngayon partner? April 18, 2026. Ang inyong lingkod, Tina Nolasco, kasama ang aking partner. Ako na po si Bong Ariola. Magandang umaga partner. At Magandang umaga sa ating mga ka-advokasya. O April 18 yan kasi partner, birthday ngayon ni Joel Ariola. Uy, happy birthday! Talagang ang Ariola family, no? Talagang nakatutok yan sa atin eh. Oy partner ha, ikaw ay ano bang pinagkaabala mo nitong mga week? Mukhang abalang-abala ka, ano? Well, ganun pa rin. Lagi naman, talagang maraming mga kailangan gawin. At dito sa ito, yung hindi ko lang, ito partner, isingit ko lang ito. Yung etong summer, nakakaranas na naman ng problema sa tubig, di ba? Ang ilang Oo, naku, nung kamakailan lang, nung may tumagas, nag-leak na water pipeline dyan sa may Tondo, Manila, kung saan apektuhan pati Taguig, Las Piñas, ilang part ng Metro Manila, kung saan isang araw o mahigit pa nawalan ng supply ng tubig. Ang tubig pa naman ay lalo ngayon tag-init, di bali na nga daw mawalan ng kuryente, wag lang ang tubig. Nako, napakahalaga niyan. Pero sa ibang lugar, kapag nawalan ng kuryente, dahil nga umaasa sila sa pag-pump ng tubig. Yun, isa pa, connected sa isa't isa. Wala rin silbi yung di baling mawalan ng kuryente, lang tubig. Pareho. Ibahagi ko lang partner, hindi ko lang talaga mapigil. Alam mo dyan sa amin sa Pagbilao, Quezon, napakatagal ng problema ng tubig. Mula nang hinawakan ng crime? Crime water. Prime. Prime. Prime, ano ba to? Pares pala sa Bulacan. Prime din, water din. San Jose del Monte, Bulacan. Ang understanding kung bakit, di ba kasi local water, Quezon Metropolitan Water District, nakipag-joint venture sa Prime, ang hirap. Prime water. To improve, di ba, yung pagdaloy ng tubig mula sa source hanggang sa bawat tahanan. Pero iba yata nangyari, partner, hanggang ngayon nagdurusa ang mga ngayong summer pa naman tahanan. Naku, dumaraing sumisigaw ng tubig! Saan yan? Sa Quezon? Sa amin, sa Pagbilao, Quezon. Nakakalungkot na dumating na sa ganitong panahon na hindi pa rin ma-improve. At eto nakakalungkot, partner. Hindi pa nga nagiging successful yung kanilang pag-ako ng responsibilidad. Ipinapasa na naman nila sa isa pang malaking retail company. Chinese naman this time. Maganda naman kaya ang background nun. Lucio Co Group of Companies. Ay, naku. Diba naman? Kaya itong mga kami na konsumitores, nahihirapan ang buhay lang namin. Ano ba ang pruweba nito pag sa pagtubig naman, di ba?
At sana yung papalit, kung meron mang nilalakad na maganda ang naman ang problema ngayon, partner, pamamalakad. bakit kaya yung mayor ng Pagpilaw, hindi kaya tama, hindi namin marinig to na nagsasalita ka ba sa issue ng tubig? Alam mo ang ginawa, partner? Last year, namili ng mga parang sasakyan para maghakot na lang ng tubig ang kada barangay. Kumbaga, isusupply na lang ang tubig. Kumuha na lang tayo sa Rarasyonan. kung saan merong pwedeng pagkunan. At pagka walang tubig, edi maghakot kayo para sa kabarangay nyo. Which is mabigat para sa barangay partner. Dahil additional gastos yan, yung pag-fuel ng mga truck, lalo ngayon, tumaas ang... Saka band-aid solution lang yan. Oo, no? hindi Maganda yung long-term. permanent solution. Dapat busiin yung kontrata, yung joint venture agreement na pinasok at parusahan itong hindi nakaka-deliver, di ba? May business permit yan. Saka naman nakakita nitong year daw, di umano, 3 buwan muna binigay na business permit do sa Saan? Sa crime. Sa prime water. Oo. Then nung nakita ng prime water, nabubulol ako dyan. Tatama yung kanilang pakikipag-partner naman sa Lucio Group. Binigyan na naman ng full year na. Kasi dapat pag kumukuha ka ng business permit ang isang negosyo, it's a 1 full year permit to operate. Diba? Meron pala ganyan din, partner. Marami palang mga establishment na nag-ooperate na malalaki na hindi nabibigyan ng permit. Or hindi inaasikaso na sitahin na bigyan ng permit. Alam Just mo, Pagbilaw meron din. May ganun pala. At alam mo, ngayon pa lamang pambungad natin sa ating programa ay napag-usapan na natin agad ang tubig. Ang dami agad nagkukomento at naglalabas ng kanilang mga hinaing tungkol sa tubig. Talagang, yung iba naman may positibo rin, pero talagang kapag kausapang tubig, ayan, at kuryente, ang ating mga taong bayan, talagang nakaka-relate, lalo ngayon summer season, napakainit. Wala namang itong personal mayor, ano ba pangalan ng mayor namin? Mayor Angelica Portes, tatlong hari. Humihingi po kami ng sagot, di ba, sa iyo. Ano bang tamang solusyon, di ba? Hindi ba dapat sitahin natin yung nag-ooperate niyan? Dahil nakipag-agreement and yet ang pinag-uusapan pa rin hanggang litong Tuesday sa session ng Sangguniang Bayan is the long term na mga paglalatag ng mga pipes, mga pagpapalit. 8 years ago na yan eh. Di ba? Again, isasali nyo, tinatakasan nyo ba? Di ba? At wala ring magawa ang dapat nag-regulate, which is the Quezon Metropolitan Water District, at hindi rin nila alam na meron na palang binibenta niya nitong Villar Group, Lucio Group. Nako. Kawawa ang mga tagapagbilaw at hindi lang, I'm sure hindi Sana lang ma-actionan agad. sa mga tagapagbilaw yan. Solusyon. Dahil nakakapagtaka, partner, bakit yung malalaking establishmento hindi yata umaaray na wala silang tubig? Kumbaga sila ay Kasi 3 bayan kasi nasusupplyan. 2 city, 1 bayan ang ino-operate. Yung Tayaba City at Lucena City. Hindi yata nagreklamo yung malalaking establishment, kami walang tubig. So maliliit na mamamayan ang pinaka-apektado talaga. Sa amin, eksakto sa lugar ng bahay ko, every other day lang ang tubig. Masaya na kami noon kasi yung iba nga hindi nga dinarat doon kahit isang patak. Oo. Depende kasi yan minsan sa taas ng lugar mo o baba ng lugar mo kung dadaloy yung tubig. Matagal ko na rin itong advocacy partner. Ever since nag-take over sila, hindi na ako dito tumigil kasi nga, yung bang sleepless nights, dagdag gastos. Totoo. Ang dami mong hindi magawa dahil walang tubig, maghahakot ka, manghihingi ka. Ranas na ranas yan ng mga kababayan ko dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Talaga nga naman. Okay lang sana kung walang tubig. Ang daming tubig ng Pagbilaw, partner. At sa amin ang gagaling yung tubig na pinadadaloy sa Lucena City. Yun pala makaratig bayan nyo ay okay ang supply ng tubig. Ang Pagbilaw ang pinaka-apektado, kumbaga. Or naapektuhan. Meron akong suspect na baka napapamali ang lumiliko bigla yung tubig.
Doon sa malalaking... Yun lang, Ito, establishment. tanong lang naman eh. Baka Oo. naman, baka po pumupunta sa malalaki at hindi pwedeng mapuntahin sa mga bahay-bahay. And yet, kahit wala kang tubig partner dahil may metro ka, naniningil yan. Dahil may hangin yan di ba? Well, sana ito yung mga tanong lang. Mayor, ano po bang concrete solution nyo dyan? Hanggang kailan po ba? Dahil wag na po nating isipin yung mga nakalipas. Kayo na po ang mayor dyan Di ba? Ano po ang aksyon? Aksyon. Hindi lang yan. Agad. Di ba? Oo, ang solusyon Tubig dapat. yan. Oo. Well, So, anyway, partner. tanong lang po. Anong... At saka pag may nagpiprivilege speech, wag nyo namang takuting patahimikin. Ha? Yun. Freedom of speech ang mahalaga. At ito yung mga mamayan dyan sa Pagbilao, kung kayo nakikinig at nanonood, kung yan ay inyo mismong problema ngayon, nakaka-relate kayo sa inyong kababayang itong taga-Pagbilao, comment down, no? Babasahin natin ang inyong mga komento. Well, anyway, partner, ang kulay ng tubig ay blue. Ano sabi nung kanta? Dati kulay asul, ngayon minsan itim. At ang kulay ng cup mo ngayon ay blue. Blue, natapat yan, partner. Nadadampot ko, meron pala ako dito. At ang ating makakapanayam ngayon ay Blue Pulse. Ano kaya itong Blue Pulse na ito, no? Pulse na PALS. At balita ko nga, partner, ay nakilala mo ito habang ikaw ay namamasyal dyan sa mamahaling mall. Mahal ba doon? Wala akong ginastos, pupunta ako doon Eto nga, dahil maganda rin itong mapag-usapan, partner. Dahil ikaw ba, marami kang mga damit na hindi mo na nasusuot? Marami, partner, pero lagi kong ina-unload yan Pag yung pinamimigay mo. Hindi ko naman magagamit, tsaka yung pinagliitan, pinaglakihan, di ba? Yun, pamigay sa kaanak, kakilala. At saka lagi akong merong ready in case may mga nangyaring calamities na makakatulong na somehow makagamit sila ng yung talagang pwede pa maggamit at hindi naman masabing makabigay ka lang, di ba? At makabawas ka ng basura sa bahay. Tatlo yung anak ko, lalaki. At so, nakakapag-share talaga kami sa ganun. Hindi namin sinasabi na dahil yung calamity ba, ang sa amin, makapag-share at ready lagi. Saka, yun nga, anin mo yan, di ba? Kung nakita mong 1 year ago na to, hindi mo naman ginagamit, so it's pamigay mo para mapakinabangan, no? Gamit naman ng iba. Yes, correct. Dapat ganun talaga, kaysa itapon. Yung iba nga sinusunog mga damit. Naku, maraming ganyan. Naku po, mapolusyon na ang epekto. Sa probinsya, maraming nagsusunog pa rin. Hindi talaga makontrol at mapigilan nga. Ito ang ating... Dahon, sinusunog pa nila. Itong ating makakapanayang partner ay nagre-recycle ng mga lumang denim na damit. Itong mga maong na damit, gaya kakulay ng iyong sombrero. Ayan, yung mga denim jacket, denim jeans, pants. Yun ang kanilang advocacy. Alamin nga natin, bakit yun ang napili nilang advocacy, ang mag-recycle nitong mga denim na pants, mga jeans or shirt, jacket. Or mga lumang damit. Oo, yung mga lumang damit. Kasama natin ngayon via Zoom si Tristel Siron. Miss Tristel, si Tina Nolasco ito at Bong Ariola. Magandang umaga. Good morning, Tristel. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ayun. Yeah, sabi ko kanina, maalala ko pa kaya yung kanyang mukha sa dami. Bilisan lang dahil merong exhibit sa daanan at alam mo, mabilis lang at saka siyempre hindi ko rin pwedeng abalahin sila dahil may mga in-entertain sila. And then, na-focus, nakita ko yung parang bumalik pa nga ako parang nakalampas na ako, parang teka, kakaiba yun sa mga exhibit na yun. May mga products, of course, ganun. And nakita ko na very interesting. So, nanood muna ako, tingin-tingin. Then, tinanong ko sino pwede. And siya nga. At nakakuha ako ng kanilang contact number. At saka yung kanilang flyer. So, I realized din na, isa ito sa hindi natin
na pagtutuunan ng pansin. Sino bang nakakaisip niya na meron pala itong malaking epekto sa kalikasan dahil yung katulad dito mga suot natin, partner, hindi ito basta naging ganito eh. Diba? At si Tristel na ang magpaliwanag sa Ano ating ba lahat. ang Blue Pulse, Miss Tristel? Hello po. So yung Blue Pulse po, produkto po siya ng thesis namin. Sa course po namin kasi, ang thesis po ay mag-iisip po ng isang business na idea, tapos ipapalakad po yung business na yon. So, bebenta po kami at i-discuss po namin yung mga proseso po namin sa ginawa namin. So, yung focus po ng business namin ay paggamit nga po ng mga textile waste, particularly po yung denim. So ano nga po ba itong textile waste na to? So yung textile waste po kasi, ito po yung mga natural or synthetic na fibers na usually po nanggagaling po sila sa scraps na ginamit po sa paggawa ng mga damit or sa mga damit po na hindi na susuotin o yung mga fabrics po o mga tela na dapat itatapon na. Kasi po, bawat taon, marami pong mga textile waste ang napupunta sa landfills. Tapos, pag po nasa landfills na sila, matagal po kasi yung pag-decompose o yung pag-breakdown ng process ng mga to, lalo na po sa mga denim, umaabot po sila ng mga 200 plus years. So, during this process po ng pag-decompose nila, nakakapag-release na po sila ng harmful na greenhouse gases, tapos yung mga toxic po na chemicals, lalo na galing po sa mga dye na ginamit po sa pangkulay sa mga damit. So, yun pong mga waste na yun, napupunta po sila sa groundwater, pati po sa soil. At yun na po, nakaka-travel na po siya sa mga bodies of water natin, sa mga oceans po natin. At maliban pa po sa pag-stock ng mga textile waste na to sa landfills, bawat po kasing nag-wash cycle tayo. So pag po hinuhugasan po natin, nilalabhan po natin yung mga damit natin, yung mga denim natin, nakaka-release na po tayo ng mga microplastics o microfibers. So yung mga microfibers po na ito, masyado po kasi silang maliit para po makolekta ng wastewater treatment plants natin. So kapag po yung tinapon natin na tubig galing po sa pinaglabahan natin, napunta na po sa groundwater natin, sa soil natin, magta-travel na din po sila papunta sa ocean. So kapag po yun, napunta na sila sa ocean, yung mga marine organisms po kasi, dahil masyadong maliliit itong mga microplastics tsaka microfibers at madalas po makulay sila kasi nga po galing sa damit natin, inaakala po nila na pagkain nila yun. So kapag po nakain na nila, doon na po nagkakaroon ng mga masamang epekto sa nila sa health. So nagkakaroon po sila ng talagang pinag-aralan nila, partner, itong nga, kanilang diba? Kasi negosyo from thesis, naging business at naging advocacy na rin nila to dahil bukod sa negosyo ay may it's more really benepisyo sa advocacy partner kasi maliit lang, hindi nga hindi masyadong kikita ng napakalaki, diba? Parang sila kung magustuhan lang, curiosity or wow, ang cute lang, pero hindi talaga bibilhin, partner, dahil para sa para sa kumbagay kita yung or panggamit. ng individual pag nakita yung product, di ba? Oo, pero ano bang kurso nyo muna, Miss Tristel? Paano kayo napunta dito sa thesis na ito at ngayon naging negosyo nyo at advocacy? Opo, sa course po namin, BS Management, ang requirement po kasi yun nga po sa thesis namin ay kailangan lang pong gumawa ng business. Pero sa grupo po kasi namin, naisip po namin na magandang meron po kaming problemang sinusolusyonan para po hindi lang tungkol sa kita ang pinag-uusapan po. Gusto po namin na meron siyang mas malaking cause or mas malaking advocacy nga po. So yun po, naisip po namin na kung ano po ang pwedeng i-recycle o i-upcycle po. So naisip po namin yung mga denim. Dahil nga po yung mga denim, matibay sila. So maganda po silang gawing mga produkto. Pero po at the same time, dahil nga po matibay sila, matagal po silang mag-breakdown kapag
tinapon na po natin. Oo, Kasi partner. talagang ito, tumagi si EPSO. Oo nga, no? Talagang parang... Naisip nila yun, Naisip di ba? nila yun, di ba? Oo. Dahil dito na naman ako magtatanong, yung LGU na naman, dahil Anong support? maaari hindi rin alam ng mga nasa local government unit na merong ganito, which is kadalasan naman yung mga body of waters, yung mga dagat, ilog, halos na sa probinsya, di ba? Yung talagang direct source pinagkukunan ng pagkain. Ito ba ay naaaral naman ng LGU? At kahit ng DENR, Or ng dahil DENR, environment diba? ang pinag-uusapan dito. Parang hindi na yata papansinin ito, di ba? Oo. Kasi meron ako nakitang malaking fast food na meron palang ganun yung adjudication board. What is parang kasi yung mga waste din ng mga restaurant, mga fast food. Yan pala ay kailangan din na naiaayos. Yung pagkain pa lang yun, eto, di ba, ilang gaano karami. Tama, pag naglalaba tayo, nakikita natin sinasabi ni Tristel, ano? Merong mga himulbol ng mga Pero hindi tela. natin nare-recognize na microplastic pala yun. Nakilala, nakita. Oo nga, ano? Paano pa yung mga naglalabas sa ilog, 'di ba? Yung pinapalo-palo. Doon talagang may sabon pang ginagamit doon na dumadaloy sa ilog. Madalas diyan no? At yung syempre yung dagat na syempre nag-swimming ang mga tao diyan at syempre yung microplastic na mula sa damit, mula sa swimsuit, talagang may epekto rin pala sa mga kaya pala bawal palang uminom sa dagat. sa nagsi-swimming. Bawal? Bawal uminom lalo sa dagat. Kasi swimming lang yung binayaran eh. Diba? Oo. Go ahead, Mr. Sel. Yes po. According naman po sa research namin, yung QC government po, meron silang QC Textile Sustainability and Circularity Program kung saan po pinopromote na po nila yung pagbawas ng textile waste. So ginagawa po nila to sa pamamagitan po ng citywide circular system na nagpo-promote po ng pag-reuse, pag-repair, pati po pag-repurpose and recycle ng mga textile habang pong gumagawa sila ng livelihood opportunity sa mga residents. So meron po silang mga hubs na nagsusort, nagre-repair, nag-upcycle, tsaka recycle po ng mga fabrics para po hindi mapunta sa landfills yung mga tinatapon na textile. Okay, bibitinin muna natin, partner. Sige. Dahil tayo'y maghanap buhay muna, gaya ni Mr. Sel na naghahanap buhay pero may magandang advokasya. Magbabalik po ang programang advokasya sa oras ng 6:30 a.m. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, butik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag. Nagbabalik po ang programang Advokasya sa oras na 6:37 a.m. Batiin muna natin, partner, itong ating mga masugid na taga-subaybay. Ito sa ating Facebook, si Angelo Redahan, si Alan Francisco, si Tita Cora Caburao, si Joseph Hardiniano, si De Villa Lea, si ano pa pala? Shout out, Jun Hermino. Jun Hermino, Ayan, Jun Eugenio Hermino, Heronimo. 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 Talagang kanina pa yan, walang tulugan din ito. Tulugan din, ano? Saka pala itong aking mga avid listener dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, si Tita Lydia Evangelista, si na Brother Manny Payumo, si Sister Dali Makawili, at si Tita Marisa Enopia. At ang aking ate nag-birthday nung April 15. Happy birthday, Ate Arlene. Birthday, Ate Arlene. At speaking of birthday, binabati ko ang aking kapatid na si Joel Ariola. Ngayong eksaktong araw, yung kanyang birthday. Happy birthday, Brad. Happy birthday! Sana mabusog mo kami. Saan ba ang ganap? Dyan lang. Dyan lang. Doon kung saan kami nagkita ni Cristel. Sa isang mall. Yun na nga, partner. Sino pa dyan ang iyong babatiin? Si Sister Tita Magtalas ng Barangay Tatalon. Lakasan niyo yung radyo niyo at marinig ng mga taga Tatalon. Yung itong palatutunang advokasya, of course, si Mr. Noma Reynon. Andyan at nakatutok. Oy, welcome back, Senyor Nilo Chowa. Buenos dias. At si Mayor Senny Sarmiento Mendoza nakikinig sa atin. Happy listening. Din daw. At si Heidi, Miss Heidi Galangarin, na hindi natin nabati nung nakaraan. Present. Nagpo na present daw siya. Hindi present? natin nabati nung nakaraan. Si Melvin Letrodo at si Arnel Octaela at si Randy Artiaga Santisas at happy birthday sa aming news director, si Romel Fuertes. Yung mga listener natin dyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte, partner, lalo na si Mr. Ed Narito. Narito hindi Naruto hindi nandoon. Nandun siya, pero narito siya, nanonood siya. Marami mga nakikinig doon kasi talagang ugali partner ng mga tao na pagka nakakausap mo radyo, nandiyan ang DZRH or eto nga, teleradyo. Happy listening. Happy listening po sa mahabol. Hindi natin to pwedeng palagpasin. Ang Family Aranda, Family Fayete ay pinapa-shoutout po ni Cherry Aranda. Happy listening, happy watching. Saan po ba kayo naroon? Partner, balikan natin si Cristel. Yung napakagandang advokasya. Naputol kanina. Sige ko lang. Yung palang Pollution Adjudication Board. So, isa yan sa dapat na yung ahensya or isang sangay ng DNR na masikhay sa pagsusuri kasi yung mga waste na yan, di ba? Lalo yung mga laundry, di ba? Yung laundry shop. Saan ba napakadami. napupunta? Yung water nun, meron diba? bang paraan na masala yan, di ba? Teka, balikan natin pala. Naalala ko yung Quezon City, yung LGU, sa isa sa meron na ginagawa tungkol dito. Para ma-filter nandiyan yung na ba siya? water. Cristel? Miss Cristel? Yan, welcome back. Dakuan nga natin, Miss Cristel. Sino-sino ang nasa likod ng inyong negosyo at advokasya? At ilan kayo dyan na gumagawa? Dahil di biro yan, partner. At saan nyo kinokolekta? Etong mga, halimbawa, may nakikinig sa atin ngayon, may nanonood, gustong mag-donate ng kanilang mga denim pants, denim jacket na hindi na ginagamit. Paano kayo ma-approach at sino-sino kayo? Meron ba kayong opisina? Hindi po. Kami pong lahat, estudyante pa po, pero graduating na po kami this year. 6 po kami sa grupo. Tapos yung pagkuha po namin ng denim,
Ngayon po, mostly donations pa lang po. So kapag po nagkakaroon kami ng pop-ups tulad po ng expo, nung nagkita po kami, tumatanggap po kami ng denim donations at yun po, nag-offer po kami ng incentives kapag po nag-donate kayo ng denim. Meron din po kaming mga social media pages sa Facebook po, sa Instagram, at meron din po sa TikTok para po ma-message nyo po kami kung meron po kayong denim donations at pwede po namin kayo makausap. Since this is only a thesis, no, at estudyante graduating, may plano ba ang inyong grupo? Ilan kayo sa grupo nyo itutuloy na nyo ba? ituloy nyo talagang bilang isang negosyo talaga? Pwede yung mga ginagamit nyo souvenir. Actually, dito sa sa Ocean Park, di ba? Dahil nakita ko turtle, no? Pwedeng mga souvenir yan sa mga beach. May ganun ba kayong plano na after you graduate? Yes po. Sa totoo po, bago po kami mag-expo nung last time po, naisip po namin na baka nga po masyadong mabigat yung pag-start ng business, lalo na po kakagraduate lang po namin by then. Pero nung pong nakapag-expo po kami, marami pong nakapag-usap sa amin na gusto po nilang kunin yung mga produkto namin, na gusto po nilang gawing souvenir nga po at mga tokens po sa kanilang mga parties o kaya po sa kanila ding mga advocacies. Kaya po naisip po ng grupo na itutuloy na po namin yung business very idea good. po namin. Talagang ganun yan, Cristel. Baka mag-best thesis to. Mahirap talaga dahil nga yung hindi ito partner nakikitang negosyo eh. It's more really an advocacy. At tatalunin kayo lagi dyan yung negosyo ba o serbisyo? Kasi yung iba, alam mo naman, negosyo lang, walang serbisyo. Yes, kailangan kumita, di ba? Kumita lang, di ba? Practical. Yung katulad ng tubig namin. Negosyo lang, walang serbisyo. Ayun lang. So sa inyo, darating yan dahil inumpisahan nyo to na maganda yung advocacy. purpose. At alam nyo namang mahirap pero masya-challenge kayo dito na ituloy natin, di ba? Whatever happens. Kasi darating naman yan, yung katulad yan, di ba? Yung mga, sabi mo nga, na yung mga nakakita sa inyo, nakausap nyo, susuportahan nila kayo, di ba? Oo, kailangan din yan sa production eh. Kailangan may katuwang sila kapag halimbawa lumaki na, para marami masustain din, di ba? gustong mag-avail. At ang ganda dahil recyclable material yung ginagamit at hindi natin napapansin na yung ating mga damit ay nakakapag-ambag pala sa polusyon, sa pagkasira ng kalikasan at lalo na dito sa mga lamang dagat, dito sa gaya nito, kaya nga turtle, turtle mismo yung kanilang ginagamit na sample or mismo nga parang stuffed toy. Actually, diba? lahat kasi ng katulad ng mga lobo, partner, di ba? Ako, ayoko na yung may lobo dahil yung nagpapalipad. palipad ng lobo, pagbagsak niyan, doon pupunta yan. Actually, yung sa Taiwan, mga partner, waves, diba? oo, napapansin mo ba Turtles. yun? Yung sa Taiwan, nagaling ka sa Taiwan last time. Yes. Yung papailawan, di ba, merong tapos papalipa rin, magsusulat ka ng wish mo. Hot air balloon nila. Parang ganon. Ay, saan yun babagsak? Sa dagat, di ba? Naku po, kaya... Laging ganon. Lahat ng lumipad pataas, babagsak yan na yung mga ganong uncontrollable na pag on their own na yan, di ba? So, meron ka pa bang idadagdag, Cristel, para dito sa ating pinag-uusapan? Ito ba ay... tatanong iba, ito ba pang mga denims lang? Like, paano yung iba? Like the... May plano ba kayo na yung iba rin? Oo, di ba? Kumot at mga kurtina. Lahat na ito ng klaseng tela. Opo, sa ngayon po, ang focus pa lang po namin ay mga denim. Pero definitely po in the future, gusto po namin na i-explore din yung ibang klase ng textile. Kasi po itong production po namin, meron na po kaming 5 characters ngayon. So meron po kami yung sea turtle, yung remora fish, meron din po kaming butanding, meron pong dugong, at meron pong manta ray. So yung mga yan po, sila po yung endangered species at saka yung mga pinaka-apektado po ng textile waste sa tubig. So denim po talaga ang focus namin ngayon, pero po in the future sa ibang mga
hayop naman po na design, gusto po namin na ibang textile naman para po mas malaki ang coverage ng advocacy po namin. Oo, sa costing, Tristel, dahil hindi naman yan totally, wala kayong gagamiting gamit or sinulid, magkano ang inaabot sa iyong estimate kapag halimbawa, syempre, recycle na yung tela, kailangan mo na lang ng machine kung kailangan magtahi. Anong ang kalkula ninyo dito sa pag-aaral ninyo dito sa inyong thesis? Amin po, sa bawat character po, nasa 275 pesos po ang costing. Nanggagaling po ang malaking portion na yon sa labor cost na po siya. Kasi po, yun nga po, dahil po tumatanggap lang po kami ng denim donations, so sa isang pair ng pants po, nakakagawa na po ng 11 hanggang 15 na bag charms po. Wow, marami. So, Yung normal sourcing na pants. po, opo. Oo, pwede nga rin yan sa wallet eh. Alam mo, nakakita ka na ba ng denim wallet, partner? Oo. Ang ganda. 'Di ba? Pwede yun. At kayo ba ay nagpapatahe? Kayo mismo ang nagpapatahe? Meron po kaming partner na pinapatahi po namin sa kanila. Yun yung labor So, cost. binibigyan lang po namin yung designs, pati po yung mga donation na denim. Tapos po, sila na po yung gagawa Pwede ng ipaaral yan produkto mismo. para maging partner sa mga LGU, yung mga group, di ba, na may mga ganyan na eh. Meron mga grupo na gumagawa ng basahan nakita niyo ba yung may mga ganun din. mga pinitinahing tela na round na binebenta sa kalsada? Oo, yung Yan, may piso. mga Ngayon, ganyan. dos na yata isa. Hindi na, mahal na partner. 5.20 na yata 5.20 na ba? 4.20, 5 piso na isa. Nagmahal na talaga lahat, no? Kaya ako lang bumibili lang para makabawas lang din sa kanila, makadagdag. Bitinin mo lang din natin, partner, bitinin mo din natin ang ating kwentuhan na magbabalik po ang programang Advocacy sa oras sa 6:49 a.m. Rich number. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi.
Nagbabalik po ang programang advokasya sa huling bahagi ng ating programa. May mga nagko-comment, Tristel, dito paano daw, meron daw siya, ito si Cynthia Kakaktin, sabi niya paano daw magpadala ng 1 dozen ng denim pants. Paano daw, hindi niya daw kasi alam kung paano ito i-dispose. Meron din dito si Teresita at sabi niya ay hindi niya rin alam kung paano nga i-dispose, paano i-recycle yung mga denim na damit. Dahil yung iba daw na mga damit nila ay ginagawang basahan, paano yung mga denim? Nakakabigay po kayo ng idea, no, sa ating mga kababayan kung paano nila muling magagamit, magiging kapaki-pakinabang etong mga damit na ito. Mistress Chel. Ayun po, tulad po ng sabi ko kanina, bukas po yung mga social media channels namin. So pwede nyo po kami i-message sa Facebook po. Blue Pals lang po ang pangalan. Tapos po kami na po ang bahala paano po ang arrangement ng delivery or ng pick up po ng mga denim donations na gusto nyo pong ibigay sa amin. Meron din po kami sa Instagram, bluepals_ph. So mag-message lang po kayo at sasagutin po namin yung mga request nyo. Yun. Partner, kanina ay may kinukwento ka na tips. Paano? Isa siguro to, just realize, partner, kasi kami, dahil itatlo halos sa bahay, 4 na kaming mga may maong. Mas madalas yata ang nilalaban. So, nung may nakausap ko, dapat hindi nyo laging nilalaban yung mga maong nyo. Anyway, kung hindi nyo naman pinangputikan yan, wala namang madumi. Then, dito ko lang sumagi. Nga, no? That way, nakakabawas tayo ng waste. Tama ba yun, Tristel? Kasi kung kada gamit, lalabahan mo yung maong. Di contributor kami lagi. Di ba? Without knowing it, wala kaming intention. Hindi naman alam ang amin lang, kailangan malinis ito. So, tama ba yun? Yung meron ba kayong pag-aaral? Yung mga denim na dapat hindi lagi nilalaban? Nilalaban? Lalo hindi naman madumi yan. Oo. Yes po. Isa po kasi sa contributor din ng pagpunta nga po ng microplastics and microfibers sa mga bodies of water ay yung galing po sa tubig na pinaglabahan. Kasi po nandun nga po yung nagkukupas na pang-dye ng mga pantalon. So kapag po lagi nahuhugasan, dumadami po yung napupunta sa dagat natin. Kaya po kung maaari po, hanggat maayos pa po yung pantalon o yung mga denim, ulitin na lang muna po bago po palaban. Hindi naman sobrang dumi, di ba? Oo. Meron na ba kayong pag-aaral para ma-share na rin natin? Yung may mga nakikinig, pwedeng ituro din sa barangay. Paano ba talaga ang tamang disposal, di ba, ng mga ganitong mga clothing, mga denims? Kung halimbawa wala kayo, di ba? Malayo kayo, nakikinig yung talagang, iba. Paano talaga ang tamang disposal para ito dapat, partner, isa na sa sinesegregate, di ba? Sa amin mahigpit daw sa segregation ng waste, pero dapat ito pala ihiwalay din ng tapon, di ba? Hindi ito isama sa papel. Hindi nabubulok o sa papel, plastic. Meron na kayong ganon na study? Sa research po namin, wala pa po yung mas malalim na pag-aaral sa tamang pag-dispose po ng mga textile, mga fabrics po natin. Pero ayun po, ang effort po talaga ay pag-upcycle o recycle sa mga to para po hindi po sila nasa-stock lang sa landfills natin. Okay, very well said, Miss Tristel. Kasama nyo kami at Tristel, kayo sa Blue Pals, sa inyong advokasya at personal sa aming kakayanan will support you. Sana huwag kayong tumigil, ha? Oo, kahit makagraduate na kayo. Darating yan. Maganda yung advocacy na yan. Yung of course mahirap talaga, pero mas mahirap yung wala, di ba? Na yung mga
Sinsid lang, tambay-tambay lang. Bahala lang kayo dyan. Pag andar ng bus na yan, pag nagawa, sakay din kami dyan. Oo, sa ating mga kababayan din naman ngayong nakikinig, nanonood sa amang panig ng mundo o Pilipinas, maganda ring eye-opener ito, partner, na yung ating mga damit na sinusuot ay nakakapag-contribute sa pollution, nakakapag-contribute nga, sabi, microplastic, may epekto siya sa environment. Kaya dapat, hindi natin po ito basta-basta tinatapon kung saan-saan at hindi sinusunog at pati na nga rin sa paglalaba, ito may effect saka pala. Yung pwedeng Pangatlong ulit ng pagsuot. Ulit lang ng pagsuot. Oo, di ba? Oo, wag mahiya kung yan naman ay malinis. Nakakatulong ka na sa kalikasan. Nakakatipid ka pa ng tubig at sabon. Oo, di ba? Oo, di ba? Ay, nako. Basta hindi melon. Ano? Hindi melon. Anong melon? Melon amoy. Anyway, Talaga Cristel, naman, maraming salamat. Kumusta mo kami sa grupo mo? And keep in touch, di ba? Oo, sino ba ka grupo mo? Baka pwede mo pa i-shout out. Yung mga kasama mo doon. Yes po. Ang mga kagrupo ko po, si Mr. Aaron Lapus po, si Justin Innumerable, si Trisha Martin po, si... Nalimutan. Ayan, silang lahat. Sige. Yung nagluluto ng pansit canton. Cassandra Faye po at si Charmaine Yvette Domingo po. Yun. Congratulations Yes, sa inyong at, thesis. Thesis thank defended na ba? Hindi pa po. Oh, yun. Next God pa po. bless and good luck. Okay. Galingan nyo. Magdasal kayo. Salamat po. So, maraming salamat, Maraming Cristel, salamat. sa pagbahagi ng inyong advokasya. Maraming salamat. Tristel Siroen. Ayan, Blue partner. Pulse ang Hanggang kanilang sa susunod na thesis. Sabado. At happy birthday muli, Mr. Joel Ariola. Happy Ihanda mo birthday, ng, Sir pansit. Romel Puertas. At Romel Puertas. Muli po inyong nakasama sa isang oras na palitan ng magagandang advokasya para sa kapwa at para sa bayan. Ang inyong lingkod, Tina Nolasco. Susunod na ang special on Saturday. Makakasama natin si Dr. Cesar Chavez. Muli po, ito po si Bong Ariola. Maraming salamat. Happy weekend. Salamat. Tama o hindi kaaya-aya.